mag-aaral tayo sa salita ng ating Panginoon. Ito ay Introduction to the Old Testament. Kailangan nating malalaman kung ano yung Biblia. So bago natin ito umpisahan, manalangin muna tayo para may basbas tayo sa ating poong may kapal. Lord Jesus, we thank you, Lord Jesus, for your word. As we study your word, O Lord God, anoint all our hearts, O Lord Jesus, anoint our mind, O Lord God, that we understand your words, O Lord. Be a center, O Lord Jesus, for this Bible study, O God, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Ito yung topic natin ngayon is ang Introduction to the Old Testament. So, ang Old Testament is na-cover ito sa 4 periods of time. Ang una dito is the Old Testament covers so many events over a span of 1,000 years. So we will divide this time to 4 periods simply as we to understand some of the major events better. So dinidivide ito ang Old Testament, dinidivide ito sa 4 na periods of time. Ito yung una ay ang innocence. Nakita natin itong innocence. Ang innocence, yung time periods niya ay unknown ito, hindi natin alam, pero ito ay extend from the creation of man to the sin in the Garden of Eden, pero ang length time sa period nito is unknown. Ito ay from the creation of man, nag-start ang innocence from creation of man until nagkasala yung unang tao na nilagay ng ating Panginoon sa Garden of Eden. So, ang pangalawa naman ay ang conscience. Alam natin, yung nagkasala na si Adam at saka si Eve, may na-open na yung conscience nila. Ito yung period of times na from the man, yung nagkasala sila, na full sila sa the full of man, and then to Abraham. So, ang period length nito from noong nag-start nga nagkasala si Eden at saka si Eve until sa time ni Abraham. So, ito yung period of consent. So, sa pangatlo naman, ito yung period sa the patriarchs. Ito yung from Abraham, galing kay Abraham na time, sa panahon ni Abraham until Moses. So, ito yung na-cover sa patriarchs. And dito naman tayo sa law and the prophets. So, ang law and the prophets, ito ay nag-extend ito sa time ni Moses until to Christ. So, our first lesson, mag-cover ito sa events from the creations to the first judgment. Ito yung first lesson natin nakaka-cover. Pero inano lang natin ito para malalaman natin kung ano yung laman ng Biblia. So, dadako tayo dito sa books of the Old Testament. Here. Siguro, marami sa atin hindi nakakaalam sa books of the Old Testament. Ang Old Testament, ito'y nag-cover sa Genesis to Malachi. So, ang book sa Old Testament, dinidivide ito kasi ang book sa Old Testament, dinidivide ito sa 4 na kategory. Kasi may law tayo, may history, may poetry, at saka may prophecy sa book of Old Testament. At saka ang Old Testament from Genesis to Malachi, may 32 na authors. Ito ay over 3,600 years of man history. So, hindi ito basta-bastang sinulat, ito ay sinusulat ng mga tao na filled with the Holy Ghost. So, 1,500 years in writing. So, according to 1 Peter chapter 1 verse 21, ito'y nagsasabi na for the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. So, ito yung sinusulat na ang Biblia, ito ay inspired by God, hindi lang salita ng tao. But they are moved by the Holy Ghost. They are filled with the Holy Ghost.
habang sinusulat nila ang Biblia. The Old Testament was inspired by God according to 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi pa nito na all scripture is given by inspiration by God. So, hindi basta-basta lang na tao ang sumusulat sa Biblia. Ito ay salita ng Panginoon. Ginagamit ng Panginoon ang mga tao filled with the Holy Ghost kasi inspired sila ng ating Panginoon. Kaya ang Biblia ay napaka-importante sa buhay ng tao nang dahil ito ay salita ng ating Panginoon. So the word inspired means on the Greek language is which the New Testament was written, God breathed. So, ito pala ay God breath sa ating Panginoon. Sa Scripture was not written by the will of man. So, hindi sariling katha ng tao ang Biblia. Kung hindi ito ay salita ng ating Panginoon. This is man did not merely decide to write about God. The Bible is not man's book about God, but God's book to humanity. Ang Bible hindi para sa ating Panginoon, kundi para sa atin, para maging guide natin habang tayo'y namumuhay dito sa mundo. Ang keyword dito sa 2 Peter chapter 1 verse 21 is move. Ito yung keyword natin dito is originally language. It means to be carried along. So much as ship is carried over the surface of the sea by the winds blowing its sails. So, ang word of God, kailangan natin itong i-carry along sa bawat isa sa atin. So, the Bible is the word of God. Alam natin, marami nakakaalam na ang Bible is the word of God. Pero hindi natin alam kung ano ang laman ng Bible. Nang dahil mostly sa atin, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, sinisit aside natin ang Biblia. Pero alam natin na ang Bible ay pinaka-importante sa buhay ng tao. Sabi pa ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word, hindi ito mawawala. Magre-remain ito dito sa sanglibutan. Nang dahil ang salita ng Panginoon, ito yung food of our soul. Kaya, we should approach our study of the Bible with great reverence because it's the word of God, not the word of man. Each word is important. So, kailangan natin mag-study tayo sa Biblia. So, God warned Moses, we shall not add unto the word. So, alam nyo, yung ating Panginoon, nag-warn na kang Moses na hindi mo dagdagan ang salita na I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Sabi pa ng ating Panginoon sa Deuteronomy chapter 4 verse 2. So, hindi natin pwedeng dagdagan ang Biblia. Kung anong nakasulat doon, yun na. Hindi rin natin pwedeng kukunan. Hindi tayo pwedeng mag-plus at saka minus. Kung ano yung nasulat doon, yun ang utos ng ating Panginoon. Kasi may iba, didagdagan nila yung Bible. Actually, ang original na Bible is King James Version. Pero ang iba, dinadagdagan sila, nag-add sila ng another books that according to their religion. But actually, ang salita ng Panginoon is final. Hindi natin pwedeng dagdagan, hindi natin pwedeng kunan. Kaya, God, ang ating Panginoon, nag-warn ito kay Moses na hindi mo dagdagan ang aking salita na which I command you. Kaya hindi natin dagdagan ang salita ng ating Panginoon. A similar command found in Proverbs chapter 30 verse 6, and thou not unto his word, lest he reprove thee, and thou be found a liar. Just before the close of the Bible, God inspired John to enclose these words in the book of Revelation. So, ang Biblia, ito ay Word of God na nalalaman natin na ito ay kailangan natin na i-preserve. Kailangan natin itong mahalin. Sabi pa ng Panginoon, buy the truth and sell it not, according to Proverbs 23:23. So, buy the truth and sell it not, it means to say that we need to keep the Word of God in our hearts. Hindi lang natin ito i-sit aside o ilalagay sa one corner na hindi natin binabasa. Kasi alam natin na ang Biblia ay may
law siya. Ang law, nag-cover ito from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito yung law. At dito naman tayo, dadako tayo dito sa history. Makikita, mababasa natin dito ang history ng mga Israelites. From Judges, wrote Ansel sa kay Esther. Kaya ito yung history at ang Proverbs naman, ang poetry naman, ito yung nag-start from Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. So ito yung poetry. At dito sa prophecy is mayroon tayong 17 books sa prophecy. Kasi ito ay may major at saka minor prophets. So ang prophecy, it starts from Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, yan ay major prophets. Hosea, Daniel, Ezekiel, Lamentations, iyon ay pa-accord, Ansel, Malachi, ito yung mga minor prophets. So, maano natin dito na ang prophecy is may 17 books siya. Kaya total sa book sa Old Testament from Genesis to Revelation is 39 books. So, ito ang kilalanin natin, ito yung mga books para easy natin kung magbukas tayo ng Biblia, alam natin na ang Genesis yung first na book sa Bible in the beginning. Yun ang salita ng ating Panginoon. God did not just give His word para sa mga tao na He promised to present it forever. Ito ay so that everyone would have access to God's revelation. So, binigay ng ating Panginoon ang kanyang salita para tayong lahat may access tayo sa mga revelation kung ano ang mga pangyayari na mangyari sa ating buhay at sa ating paglalakbay dito sa mundo at sa ating spiritual standing sa ating Panginoon. Sabi pa ng ating Panginoon, the words of the Lord are pure words. So, as silver tried in furnace of earth, purified 7 times. So, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from the generation forever, according sa Psalms chapter 12, verse 6 to 7. So, ang Biblia is importante sa bawat isa sa atin na kailangan nating itong i-keep sa ating puso. Isa puso natin. Kasi ang salita ng Panginoon, sabi pa ni King David, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ito yung lamp natin sa ating, at light sa ating paglalakbay dito sa mundo. Kasi kung wala ang salita ng ating Panginoon, we shall all perish. Kasi ito lamang ang nag-guide sa atin kung paano tayo mamuhay to live a holy life, to live a righteous life, to obey God's word. Kaya ito yung pinaka-importante sa ating buhay na mapag-aralan natin. So, ito yung whole book sa Old Testament. So, marami pong salamat sa inyong pakikinig and God bless us all.